So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety, no? So, ang isi-share ko ngayon sa inyo guys, yung tungkol sa mga automatic negative thought. Actually, isa lang to sa mga sinasabi sa libro ng CBT, yung tinatawag na cognitive distortion. Bali, 15 to, 15 na merong mga cognitive distortion na kung saan ito yung mga nagpapahirap sa mga may anxiety rin, or kung paano tumakbo yung mga negative thinking na iba't ibang klase ng mukha pagka may anxiety and panic attack disorder ka, and depression na rin, kasama na rin doon. So, napansin niyo ba to na minsan kahit nakaupo lang tayo, minsan parang bigla may mga picture na dumadaan na parang ang nega-nega, or minsan ito yung nagpapahirap din sa atin kung bakit lumalala yung mga anxiety natin. For example, nakaramdam tayo ng sintomas, wala nang tigil yung mga automatic negative thought na yan, na mga what if, ano kaya kung mayroon ako nito, mayroon akong ganyan, mamaya magpapahinga, automatic, mamaya nandyan na naman. So, ayun yung isa talaga sa pinaka nagiging problema din natin kung bakit lumalala yung anxiety natin, yung mga automatic negative thought. So, may nagtanong sa akin, Sir, paano ba mawawala yung automatic negative thought? Actually, hindi siya mawawala, hindi natin siya kayang tanggalin. So, ipaliwanag ko lang sa inyo, paano ba nabuo? Maganda yun na lang yung pag-usapan natin, no? Paano nabuo yung mga negative thought na yan, na mga automatic negative thought na yan sa isip natin? So, simple lang. Actually, binuo yan ng hindi lang overnight, kundi proseso yan ng isang pangkabuuhang tao natin na experience mula sa lipunan, pamilya, kaibigan, relasyon, at kung yung mga experience natin sa buhay, trabaho, relationship, lahat yan, nabuo yan base sa kung paano tayo namuhay sa mundo na to, at kung ano na yung mga nabuo natin sa utak natin. Yan ang automatic negative thought na hindi naman lahat talaga sa buhay natin masaya. So, diyan pumapasok ang negative thought dahil ang utak natin ay walang tigil na nagpuproseso ng mga neuro pattern sa hanggat buhay tayo. Patuloy siya na nagre-register no matter what, kung good or bad yung mga thoughts na pinapasok natin. So, yun. Kaya, kung ang tanong kayang mabura, napakahirap. Kasi hindi talaga natin mabubura kasi walang anumang gamot o walang anumang makina ang pwedeng makapagbura ng mga automatic negative thought na yan or mga negative thinking na nasa isip natin. Pero ang kinaganda niyan, meron tayong mga pamamaraan para makalimutan yung mga negative thought na yan, at saka hindi makaapekto sa atin yung mga negative thought. Yung para takpan yung mga automatic negative thought, meron sa CBT therapy na tinatawag na neuroplasticity. Ang sabi doon, hindi natin kayang tabunan yung mga pangit na nangyari. Hindi natin siya pwedeng tanggalin yung mga negative na nangyari, kundi kaya natin tabunan. Yun yung tinatawag na neuroplasticity. Medyo malalim pa yan. Pero itatapik din natin yan sa susunod. Pero ang kailangan, dun muna tayo sa mababaw, yung proseso ng anxiety at kung paano yung mga mukha ng pangyayari para mas maintindihan nyo. So, ang sabi nga dun, pwede siyang tabunan ng mga pamamaraan ng neuroplasticity. Pero, paano naman kung para hindi tayo maapektuhan ng mga negative thinking na pwedeng sumulpot sa isip natin? Parang ganito lang yan guys. I-demonstrate ko sa inyo paano ba yung negative thought thinking, automatic negative. Para siya mga picture or slideshow kasi sa utak natin na mga pangit, maganda, pangit, maganda. So, actually, para lang yung ulap na dadaan, after nun, malulusaw din pagka hindi mo pinansin.
Ang problema sa may anxiety na kagaya natin, bakit ba tayo naaapektuhan ng yan at bakit tayo pinapahirapan ng mga automatic negative thought na yan? Kasi napupunta or pinapatulan natin yung mga picture na yon or mga litrato na yon kung bakit yung mga picture na yon nagmamanifest sa katawan natin at isip natin na para matakot talaga tayo. So ganito, para mas madali nating intindihin, nanonood ba kayo ng mga horror movie? Di ba, minsan, yung mga horror minsan wala namang katotohanan, gandang isip lang yan yung mga movie na yan, yung mga aswang-aswang na yan, ewan ko kung naniniwala kayo dyan. Pero di ba, ako nabuhay ako ng 40 years. Ito ay, naku, nasabi ko na yung edad ko. Nabuhay ako ng ganitong edad, pero actually, wala pa ako nakitang aswang. Pero di ba, dahil pinatulan natin yung ganong thinking sa kaisipan natin na meron talagang nag-i-exist na aswang, natatakot tayo. So, ganun lang din yun. Ganun lang din yung mga automatic negative thought na pagka dumaan yan dyan, at pinokus mo yung isip mo doon sa nakakatakot na dumaan sa isip mo, automatic, kaya kanyang paniwalain na talagang nakakatakot yun. So sa madaling sabi, para hindi umepekto yung mga automatic negative thought na yan sa ating thinking, sa ating katawan, na hindi siya mag-manifest, para siyang bisita. Papapasukin mo lang din siya, tapos hayaan mo lang din siya lumabas. Or parang ulap na hayaan mo lang dumaan, at lumangpas sa'yo, pagkatapos, huwag mo siyang pansinin. So, ganun lang yun, lilipas. Walang automatic negative thought na pagka dumaan, automatic buong maghapon yun na yung nasa isip mo. Hindi. Ang mangyayari dyan, kaya nagpapahirap, dadaan siya, papatulan mo. Pero pagka nabisi ka, nawawala naman. Tapos, dadaan, mamaya isipin mo na naman kasi ipopokus mo na naman yung attention mo. Sa madaling sabi, binibigyan mo kasi siya ng pansin. Kaya, napapahirapan ka nito. No? So, yun lang muna guys, ang isi-share ko tungkol sa mga automatic negative thought para hindi tayo maapektuhan ng mga automatic negative thought na yan. Hayaan lang natin siyang dumaan na parang ulap at kusa din mawawala yan. Tandaan nyo, nagkakaroon lang ng power yung mga automatic negative thought na picture na yan pagka binigyan nyo siya ng attention and focus. Pagka naniwala kayo sa sinasabi ng mga picture or dinidikta ng mga utak ninyo na negative thought, dun siya nagkakaroon ng realidad or kapangyarihan para paniwalain kayo sa nakakatakot na yon, na kung ano man yung mga negative thought na dumadaan dyan sa mga kokote niyo. So, yun lang muna guys ang isi-share natin ngayon. Sana kahit papano may panibagong aral tayong natutunan ngayon tungkol kay GERD and anxiety, clarification, education, and understanding. So, bukas guys, ibang topic na naman tayo. At sana, itatopic natin yung 15 na cognitive distortion na kung bakit ayun yung mga nagpapahirap sa isip natin, yung mga thoughts na yon, 15 yon. So, una muna tayo dyan sa automatic negative thought. I-try natin yung isunod yung catastrophizing. So, yun muna guys. Sana naintindihan nyo. Okay, bye-bye.